una sa lahat, ang Diyos. Yun ang unahin ng tao, ang Diyos. Sa Mateo 6:25 hanggang 34, ganito ang nakalagay. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayo'y mabuhay. Kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? 26. Masdan ninyo ang ibon. Hindi sila nagtatanim o umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? 27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkababalisa? 28. At bakit kayong mababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong tumubo ang mabulaklak sa parang. Hindi sila nagtrabaho ni gumawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. 30. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. 31. Kaya't huwag kayong mabalisa na baka kayo kapusing ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Actually, self-explanatory na yun, kuya. Na ang tao, daming worry. Dami-daming worry ng tao pag nakakalimot sa Diyos. Hindi naman mag-worry ang tao kung hindi siya nakakalimot sa Diyos. Kung mayroong pananalig sa Diyos. Diba? Sabi niya doon sa verse na to, kay liit ng inyong pananampalataya. Kung papalitan ng tao ang kanyang worry ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, walang worry. Diba? Sipin mo, paggising ng tao sa umaga na may hilig mag-worry, ang nasa isip agad, worry. Mga bagay-bagay, ano aking kakainin, ano aking inumin, ano aking dadamitin, may pera ba ako o wala, ganon, di ba? Pero kung may pananampalataya ka, alam ko ang Diyos ang mag-provide. Dahil tumanda na tayo ng ganito katanda di ba? Ilang mga nangyaring masasama sa Pilipinas, nilagpasan na natin. Unang-una, martial law. 1972. Diba? Ang mga tao nun, takot Martial law na. Baka anong mangyari. Di ba?
Nalagpasan ng tao yon. Nagkaroon ng people's power. Laging rally-rally sa EDSA. Ang tao nag-alala, baka tayo maging komunista. Takot, nag-worry. Nalagpasan natin yon. Diba? Pagkaupunan ni Cory, nadagdagan na naman. Kudeta, ilang buwan lang may kudeta. Worry na naman ng tao. Diba? May kudeta, baka maging magulo ang Pilipinas. Nalagpasan natin lahat ng mga kudeta. Ilang ba kudeta kaya kuya yon? Dami ano? Diba? Dami. Diba? Tapos pagkatapos nun, dumating yung pang-international naman. Y2K. Lahat takot. Diba? Sabi, baka mag-shutdown ang mga computer pagka dumating ang 2020, ganyan, magsisiro-siro, baka yung mga aeroplano, ganyan, dami-dami. Hoax lang pala yun, di ba? Hindi lang sa Pilipinas nag-worry, kundi buong mundo hinihintay yung 31 ng Disyembre, di ba? Kapag 1, baka biglang may mangyari. Nalagpasan natin yon. At yung huli-huli, COVID. Diba? Nung nangyari ang COVID, lahat ng tao nag-worry, gaano ba ito katagal? Baka magkasakit kami. Baka lahat ng tao sa mundo maubos. Baka yung ipon ko sa bangko, hindi magkasya. Ano ang kakainin ng pamilya? Hindi kami makalabas. Baka magkasakit ako pagka lumabas. Nalagpasan natin yun. Diba? Ang daming binori ng tao, pero ang Diyos nag-provide ng protection. Diba? Nandito pa rin tayo. Marami pa rin blessing tayong natanggap sa Panginoon. Kasi minsan nakikinig tayo sa kaaway. Ang kaaway kasi, bubulungan kayo, mag-worry ka, di problema ka para bukas. Diba? Kaya mag-worry ka. Kasi huling blessing mo na yung natanggap kanina. Baka bukas wala ka ng blessing matanggap. Yan lagi yung bulong ng kaaway. Diba? Wala ka ng blessing na matanggap. Kinabukasan na naman, may blessing ka na naman. Araw-araw may blessing ka na naman. At hindi nauubos ang blessing ng Panginoon. Kung ang ibon niya, sabi ng Panginoon, yung nag-worry sa pagkain, sabi ng Panginoon, kung ang ibon niya sa parang, hindi nagtatrabaho, ni walang kamay, tuka lang. Diba? Kumakain, wala silang kamalig. Diba? Nabanggit ng Panginoon Jesus yun, diba? Pero, pinakakain ng Diyos. Isipin mo, sa Pilipinas ngayon, meron tayong population ng 119 million sa buong Pilipinas, sa huling survey. Sa buong Pilipinas yan, 119 million. Araw-araw. Nakabalitaan ba kayo namatay sa gutom? Wala. Sa Metro Manila, ang tao is almost 15 million. Imagine ha, 15 million yun araw-araw kumakain ng umaga, tanghali, gabi. Meron pa nga dyan, may merienda pa. Ako, hindi ako nakakita ng manok ngayong araw na to. Nabuhay. Sa Bulacan, nakakita ako. Pero sa Metro Manila, pero ilang manok ang kinakatay araw-araw para mapakain mo yung 15 million sa Pilipinas, sa Metro Manila. Ilang baboy ang kinatay para mapakain yun. Ilang gulay ang hinarvest para mapakain yun. Baka, isda, ilang isda ang nahuli para maipakain sa lahat ng yun. Imagine, no? Araw-araw, walang namamatay sa gutom. Wait, alam mo bang lahat tayo milyonaryo? Araw-araw, isipin na lang nyo to ha. Araw-araw, umagastos ka ng 100 sa pagkain. Ibig sabihin,
Sa umaga, tanghali, gabi, 100 sa pagkain. 100 lang. Pero actually, lagpas eh. Meron nga, nag-aalmusal 300, isang araw lang eh. Almusal pa lang yan, di ba? Pero sabihin na natin, 100 na lang. Sa loob ng isang taon, magkano yun? 35,600 pesos yun. Sa bawat 100 lang na kinain. Sa loob ng 30 years, kwentahin nyo, 1,000,000 lagpas na yun. Sa 100 lang. Eh kung nabuhay ka ng edad mo, kagaya natin na 60 na tayo lahat eh. Ibig sabihin, 2,000,000 na ang ginastos natin, bawat isa sa atin. Hindi natin nahawakan yung 1,000,000. Pero ang Diyos, nag-provide ng 2,000,000 sa bawat isa sa atin. Sa 100 lang yun. Na pagkain, wala namang kumakain ng 100 lang eh. Pagkaraniwang tao, kulang ay 100 sa buong araw. Di ba? Pero, bawat isa sa atin, pagkain pa lang yun, yung titirhan pa. Yung idadamit pa. Yung party pa. Hindi lang minsan 3,000 isang kainan eh. Di ba? Yung kotse pa. Ibig sabihin, sobra-sobra yung provision ng Panginoon. Then magwo-worry ka. Diba? Hindi. Nakakalimutan lang nating ng mga tao na i-count yung mga blessing natin. Uunahin mo ang Diyos. Lahat ng to, ipuprovide ko sa inyo. Sapat sa pang-araw-araw. Diba? Araw-araw, hindi lang natin makita yung mga hindi na ansinhan ng Diyos. Diba? Actually, sa totoo lang, lahat ng pinano natin sa buhay nung mali tayo, hindi naman natupad eh. Wala pa akong nataong natanungan na yung pinangarap niya nung bata siya, natupad niya at paglaki niya. Yun ang nangyari sa kanya. Diba? Minsan nag-iba eh. Pero, enjoy ka sa buhay. Kasi ang Diyos ang nag-lead sa iyo. Kung saan kanya dadalhin. Hindi tayo. Napansin mo yan? Akala lang natin, tayo ang may control ng buhay natin. Nililid tayo ng Diyos. Kaya tayo nagwo-worry, gusto nating kontrolin ang buhay natin. Gusto natin ito. Lord, itong gusto ko ay ibibigay ng Panginoon. Mas maganda lagi ibibigay ng Panginoon. All things work together for good. Pag inuna mo siya, lahat ng blessing ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi man yung gusto nating blessing, pero blessing pa rin. Dahil pag ang inuna natin, sarili natin, napapahamak tayo. Pero pag ang inuna natin, ang Diyos, maganda yung buhay natin. Kasi sa totoo lang, ang worry, wala namang nagdudulot, sabi ng Panginoong Jesus. Di ba? Mahaba ba buhay mo pag nag-worry ka? Ikli buhay mo. Walang naidudulot ang worry. Ang worry kasi nagagawa, re-rewind. Yung nainisip mong negatibo, re-rewind niya uli. I-rewind niya uli. At ang ibig lang sabihin ng worry, sinasabi ng kaaway, talunan ka. Talunan ka. Talunan ka. Pero kung may pananampalitan mo ang worry mo ng pananampalataya, tiwala sa Diyos. Ba't ako mag-worry? Eh may tiwala ako sa Diyos. Masaya ka. Panalo ka. Kasi hindi pwede magsama yung dalawa. Kasi walang nagwo-worry na mayroong pananampalataya. At walang nananampalatayang nagwo-worry. Pwede ba yun? Nagtitiwala ako sa iyo, pero Lord, balisa ako, nag-aalala ako. Hindi pwede, di ba? Ganun yun eh. Di ba? Hindi pwede magsama yung dalawa. Yun lang.